Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa hapong ito ay tatalakayin natin at pag-uusapan ang isa sa mga sanaysay ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang The Indolence of the Filipino People. Pero bago yon, may katanungan lamang ako. Tamad nga ba ang mga Filipino? Ang mga kasagutan ay malalaman natin sa pagtutok ni Jamaica De Vera. Jamaica? So yun nga Dexter, no? At yun ang alamin kung ano ang nilalaman ng sanaysay ni Jose Rizal na The Indolence of the Filipino People. So ang The Indolence of the Filipino People, ang pinakamahabang sanaysay ni Dr. Jose Rizal na napublish sa La Solidaridad noong July 15, 1890. So it is to defend the Filipinos against the accusation of Mr. Sanciano that Filipinos are indolent. This is due to the observation of Sanciano to a Filipino farmer who was having a siesta at 9 o'clock in the morning because he was already done on his work. So FYI, ang La Solidaridad ay isang organisasyon na binubuo ng mga Filipino students. Ang main objective ng La Solidaridad is to ask for reform to the Spanish government, mga pagbabago. And also, they want to increase Spanish awareness to the needs of the Filipinos. Kumbaga, itong organisasyon na to ang naging platform nila to let their grievances and problems be heard by the Spanish government. And this organization kasi, they also launch a newspaper na kapangalan din ng organization. And it serves as the organ of the reform movement. So, meron talaga silang platform noon wherein every Filipino student in Spain could express their thoughts and feelings fearlessly. So, wala silang takot at buong tapang nilang nagsulat ng mga articles na kine-question nila at inaatake nila ang gobyerno ng Spain. And of course, Rizal was one of the writers. He started coming out with publication. So this essay, The Indolence of the Filipino People, represent Rizal's defense to the Filipinos to Spaniards. So when we say the indolence, ang ibig sabihin nun ay tamad. So tamad ba ang mga Filipino? That's the question na sinagot ni Rizal sa article. Because this article is sort of defense against the allegations or pagbibintang ng mga Espanyol wherein they are saying that the Filipinos are tamad. So we all know that Rizal is ethnocentric. Meron siyang characteristics na nagiging ethnocentric siya. Meaning to say, he does not want other people looking down on his race, especially being a Filipino. And kung mapapansin nyo, karamihan sa mga sinulat niya are actually meant to defend Filipino culture and Filipino mentality. He is clarifying things out and always trying to uplift the image of a Filipino. So, sa madaling sabi, ang essay ni Rizal na The Indolence of the Filipino People ay sinasagot niya ang allegation kung tamad ba ang mga Filipino. Maraming salamat, Jamaica. Jamaica, maaari ka bang magbigay ng halimbawa para lamang sa ating mga manonood? So, ayun nga, Dexter, no? So, now let's look at this very famous story of Juan Tamad. Sandali lang po, Nay. Babagsak na yung biyaya, oh. So, Juan Tamad is a character of Philippine folklore who is noted for extreme laziness. So, the story of Juan Tamad became a classic representation kung gaano ka-chill ang mga Pilipino noong unang panahon. So Jamaica, pwede mo bang ipaliwanag sa amin para lang sa mga manonood kung saan patungkol ang thesis na sinulat ni Dr. Jose Rizal? Yes, Dexter. So, according to Rizal, whenever something goes wrong in the Philippines, there is a tendency to blame Filipinos.
So ang point dito ni Rizal is bakit sa tuwing may mali o merong hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, tayong mga Filipino agad ang sinisisi. So on this basis, Rizal tried to analyze the social and political conditions of the Philippines to prove that the allegations of Spaniards were wrong. So Rizal's thesis of this essay was simple, that Filipinos were not born lazy but had a tendency to become lazy. So, acknowledging the tendency for the Filipinos to become indolent due in part of the tropical climate. And Rizal noted that it was the European, surrounded by servants, who was the paragon of laziness in the tropics. And according to Rizal, ay hindi pinanganak na tamad ang mga Filipino, but there are factors to consider kung bakit minsan nagiging tamad ang tao. So, minention niya yung klima ng Pilipinas. The Philippines have a tropical climate, meaning the weather is generally hot. So yung na-experience natin ngayon na napakainit na panahon. So this is one of the factors kung bakit may tendency na maging tamad ang tao. Minsan talaga, dahil sa sobrang init at tirik ng araw na nararanasan natin, hindi natin kayang gawin yung mga ginagawa natin. So sabi pa ni Rizal na ang mga taga-Europe ang tamad dahil meron silang mga servants. Ang mga European, according to Rizal, ay ang naging epitome o perfect example. Sila ang nagpasimula ng idea of laziness. So, sa kanila nang galing ang concept ng katamaran. So, ano-ano nga ba ang naging basehan ni Dr. Jose Rizal kung bakit may posibilidad na naging tamad daw ang mga Pilipino nung araw? Jamaica? So, ayan nga. So, since meron na tayong concept ng pagiging indolence o pagiging tamad, so Rizal sought to look for the causes. Inalam ni Rizal yung mga dahilan kung bakit sinabing tamad ang mga Filipino. So, after ng analysis of Rizal when it comes to social and political conditions, nagkaroon si Rizal ng two factors. First is the attributable to the Spanish colonizers or yung mga bagay na may ugnay natin sa Spanish influence kung bakit may tendency na maging tamad ang isang Filipino. Second factor, those attributable to Filipinos' own faults. So, sinabi ni Rizal na hindi naman lahat ay mali ng mga Espanyol. So, minsan, ang mga Filipino rin ang nagkakamali. So, meron din siyang mga bagay na isinisi sa mga Filipinos kung bakit may tendency na maging tamad sila. Una, ang wars and internal disorders that followed Spanish conquest. So, majority ng mga Filipinos noon, nire-recruit din ng mga Spaniards para pandagdag sa army nila tuwing may conquest or pananakop. So, ano nangyari? Many of them were not able to return to their island or sa kanilang mga tahanan, thus reducing the number of potential farmers, fishermen, and laborers. So, Rizal argued that paano magtatrabaho mga Filipino every time na gustong mag-expand ang mga Spaniards sa kanilang empire through Southeast Asia, kinukuha nila ang mga Filipino as soldiers. So, paano aasikasuhin ng mga Filipino ang kanilang mga trabaho at lupain para magtanim? Kinuha sila ng mga Spaniards as their soldiers. Pangalawa, ang piratical attacks or coastal towns and villages by Muslim pirates. Yung mga Muslim or pirates, sila yung mga pirata na bigla-bigla na lang daw uma-attack sa mga isla. So, these attacks further reduce the number of inhabitants. Nabawasan yung mga nakatira sa mga coastal town and villages. Kaya nawalan din ng gana mga Filipinos noon na tumira at magstay sa malapit sa isla kasi anytime na may dumadating na mga pirata, nananakawan sila. Kinukuha lahat ng mga naipundar nila sa pagtatrabaho. So ang ending, lumayas lahat ang nakatira sa mga villages. So ang pangatlo, forced labor in shipbuilding. So familiar naman lahat tayo sa word na forced labor kasi na-discuss na ito sa atin ni Sir. So balikan lang natin yung concept ng forced labor o polo y servicios. So sa forced labor, lahat ng lalaki edad 16 to 60 years old ay mandated na sumali sa forced labor o mandated silang magtrabaho. Pero may exemption para hindi sila mag-work, hindi nilang magbayad ng FALA. So, ang point naman dito ni Rizal, the Filipinos are required to render forced labor in making of ships. So, isa ito sa mga pwedeng gawin ng mga Filipino noon. Kung hindi simbahan, ships ang pwede nilang gawin. So, walang choice ang mga Filipino unless makapagbayad sila ng FALA. So, gagawa sila ng barko na gagamitin sa galleon trade. And then, ano nangyari? They were hindered from cultivating their own fertile lands. So, ang galleon trade ang pumatay sa mga maliit na businesses ng mga Filipino.
So yung mga Filipinos na dapat nagtatrabaho sa mga sarili ng lupain at mga Filipinos na dapat gumagawa ng crafts para sa sarili nilang business ay kinuha sila para gumawa ng barko. Hence, they have to leave their families. They need to be transferred to shipyards. So, sino namang gaganahang magtrabaho, di ba? Malayo sila sa mga pamilya nila. Nagtatrabaho sila para sa gobyerno na sana dapat nagtatrabaho sila para sa kanilang mga pamilya. So, because of that, businesses were closed. So, sabi ni Rizal, hindi kami tamad. Paano kami magiging tamad? Ang problema sa inyo, you included us in forced labor. Paano kami magtatrabaho sa sarili namin if you are forcing us to do your work? Hindi kami tamad. You are using us for your own benefit. Kaya hindi nagkaroon ng economic activities ang Filipino noon because they were forced to render their service in galleon trade by making ships. Ang pang-apat, government's neglect and apathy to agriculture, industry, and commerce. So sabi ni Rizal, hindi kami tamad. Wala lang talagang pakialam ang gobyerno ng Espanya sa aming mga Filipino. There was no encouragement for the manufacturer or to the farmers. Hindi nyo man lang minomotivate or ina-encourage para kahit papano lumagi yung negosyo namin. You did not even give aid when our harvest was poor or kapag sinira ng bagyo ang aming pananim at lupain. Kahit bigyan lang sana kami ng market o pwesto na paglalagyan ng mga paninda o produkto. Kaya lang hindi. Yung galleon trade lang ang inalaw nyo na magbenta. Hindi kami tamad, sadyang sakim kayo at madamot. That is according to Rizal. Ang panglima naman is the absence of material and moral incentives to work harder. May nabasa ako na man works for a purpose, remove the purpose, and reduce him into action. Ang tao, kikilos yan na magtatrabaho because he or she has a goal, a motive, or objective. Kikilos ka kapag may gusto kang matin. Ngayon, alisin mo yung goal mo. Sisibagin ka kayang kumilos? Hindi, di ba? Example, tayong mga students, may mga activities tayo na need nating ipasa tomorrow. So, ang gagawin natin, i-rush natin yan. Pero kung hindi due tomorrow at next week pa, hindi ka magsaset ng goal na dapat matapos ang activities mo ngayon. So, somehow, yan ang na-feel ng mga Filipinos noon. Unmotivated silang mag-work. Wala silang gana, hindi dahil sa tamad sila, kundi na-feel ng mga Filipinos noon na hindi rin sila makikinabang sa mga efforts na ginagawa nila. Filipinos were aware that only Spaniards will reap the benefits from their exertion of effort. So, according to Rizal, masipag ang mga Filipino. So, bago pa dumating ang mga Espanyol, nakikipagpalitan na ng mga produkto ang mga Filipino sa Southeast Asia. Pero dahil sa policy ng galleon trade, nagsara lahat ang mga businesses ng mga Filipino. And aside from that, civilized na noon ng mga Filipino. They have the system of writing, system of government, and politics. Pero sabi ni Rizal, kasalanan ng mga Spaniards dahil they did not protect them and consider them as their colony. Inalipin ng mga Espanyol ang mga Filipino, kaya unmotivated silang mag-work. So ang pang-alim, the teaching of the Spanish missionaries that heaven is for the poor. So imagine, ito yung mindset na itinuro ng mga Spanish missionaries sa mga Filipino noon. Na Filipinos preferred not to work hard and remain poor so that they could enter heaven easily the moment they die. We are not lazy, according to Rizal. It's the religion that enslaved us. So kinondisyon ng mga Spanish missionaries ang pag-iisip ng mga Filipino na okay lang maging mahirap. Kasi meron daw tayong kasabihan na, "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven." So, niliteral nila yung ibig sabihin na pasabihan na ito, na okay lang maging mahirap kasi sa langit lang din naman yung punta niyan. So, ang depensa ni Rizal, how can you blame us and accuse us of being lazy, where in the first place, the system of your religion make us not to strive harder? Because according to your teachings, it is okay to be poor. So, imagine, ganyan ang mindset ng mga early Filipinos noon, kaya nawalan sila ng gana na magtrabaho. So, ang susunod na mga factors ay ipapaliwanag ni Miss Arian Glory. Arian? Maraming salamat, Miss Maika. At ang pangpito naman po ay too much government restriction and red tape in the approval of permit to transact business. Ang point dito ni Rizal, naging mahigpit or maraming requirements ang hinihingi ang mga Spanish government sa mga small businesses. Kaya nawalan or napilitan silang ipasara ang kanilang mga negosyo. Dagdag pa ni Rizal, hindi kami tamad, sadyang marami lang kayong hinihinging requirement sa amin para kami ay makapagtrabaho or makapagnegosyo.
At ang pangwalo ay encouragement and propagation of gambling or ang pagsusugal. Ang pagsusugal ay isa sa mga minana natin sa mga Espanyol na magpasa hanggang ngayon ay ina-adapt pa rin ng mga Pilipino. Sabi nga ng mga Espanyol, kapag tumaya ka ng isang beses, doble or triple ang babalik sa'yo. Easy money, ika nga nila. So, sabi ni Rizal, hindi kami tamad. Ang problema lang sa inyo, tinolerate nyo ang gambling addiction namin. Pero kailangan din nating i-admit na meron tayong mga source of entertainment, halimbawa na lang ng mga pagsasabong ng mga manok. Pero nung sinakop na tayo ng mga Espanyol tuwing may celebration kagaya ng fiesta, 'di ba? Pag fiesta may peryahan at sa perya may sugal. Halimbawa na lamang ng bingo. At kung familiar kayo sa maghahagis ng piso at kailangan niyo yun ma-shoot sa box and magkaka-prize kayo ng mug, platter, snacks at iba pa. And eventually, naging katuwaan na rin siya ng mga Pilipino and at the same time, parte na rin siya ng kultura natin. Sabi ni Rizal, imbis na yung perang pinaghirapan, nilaan na lang or napunta na lang sa mabuti, sa tama at sa pagkain para sa pamilya, ay napunta lamang sa pagsusugal. Ang point dito ni Rizal, ang mga Espanyol ang nag-impluwensya sa mga Pilipino, dagdag pa nito, imbis na pinatigil nung umpisa ay lalo palang pinalala. At ang pangsyam ay ownership of big state by the friars. When we say state, ito po ay ari-arian or properties. So majority ng mga properties ay sa mga Espanyol at sa gobyerno. Dito sa Pilipinas, ang mga nagmamay-ari ay ang mga religious corporation. Sila yung mga may control, sila yung may hawak sa mga properties, especially yung mga lupain sa sinasaka ng mga Pilipino. Sabi ni Rizal, kahit anong effort ng mga Pilipino, kahit anong pagpupursige namin, hindi ito nagkakaroon ng progress, walang mangyayari kasi kontrolado lahat ng gobyerno ng Espanya ang mga properties. Imagine kung isa ka sa mga magsasaka na nabubuhay sa panahon ni Rizal tapos nagmamay-ari ang mga pare ay ang mga sinasaka mo, majority ng kikitain mo ay mapupunta lang sa malaking porsyento ng mga Espanyol. Kahit anong sikap mo, kahit buong araw ka magtrabaho, walang itong mapupuntahan. Example set by the Spaniards in disdaining manual labor. Ayon kay Rizal, dahil sa mga Espanyol, ay natutong maging tamad at umasa ang mga Filipino sa ibang tao, lalo na ang mga mayayaman noon. Ang mga Espanyol ay ini-encourage ang mga mayayaman na Pilipino na umasa na lang sa kanilang mga trabahador at mag-hire o kumuha na lang ng katulong na gagawa ng trabaho. Naimpluwensyahan nila ang mga Filipino na maging tamad dahil dito. Ayon pa kay Rizal, ay noong siya ay naninirahan sa Europe, ay grabe ang katamaran ng mga Spanish officials doon. Late na sila mag-time in at maaga sila mag-time out. Nakabaliktaran naman sa ating mga magsasaka. Ang ating mga magsasaka ay sobrang aga naman magsimula sa trabaho upang maiwasan na mainitan ang kanilang mga kalabaw na kanilang katulong sa pagtatanim ng mga palay. Akala ng mga Espanyol ay tamad sila dahil maaga sila umuuwi, ngunit ito ay kabaliktaran. Sila ay maagang umuuwi dahil maaga sila nagsisimula at maaga rin nilang natatapos ang kanilang mga trabaho. Deprivation of human dignity. Filipino during the ruling of Spaniards is deprived in education. Ang sabi ni Rizal is hindi naman talaga tamad ang mga Filipino. Sadyang bulok lang talaga ang education system back then. Dahil yung mga paaralan, mostly ang itinuturo nila is prayers and about Catholicism. Ang edukasyon noon ay hindi ibinibigay sa mga Pilipino upang matuto. Bagkus, ginagamit ito ng mga Espanyol upang hindi umusad o mag-exceed ang mga Filipino economically. Una ay feeling of inferiority. May mga pagkakataon daw na nagiging tamad ang mga Pilipino dahil sa kanyang inferior feeling. Mababa ang tingin sa sarili, walang kumpiyansa sa sarili, walang bilib sa sarili. Kaya minsan mabilis na sumuko ang mga Pilipino or di sila nagbibigay ng konting effort kasi alam na nila or nakatatak na sa isip nila na hindi nila ma-achieve ang isang bagay. Hindi niya magagawa ang isang task, kumbaga wala na silang tiwala sa sarili nila.
So, ayun po yung meaning ng inferior feeling. Pangalawa, placing hopes on miracles. Ewan ko kung meron pa nito, pero siguro meron pang iilan. Ito yung mga taong nagbibigay ng pera sa mga church na kung saan naniniwala sa mga milagro at himala. Ito yung mga taong tinatamad na kaya inaasa na lang ang pera sa himala. Mga taong nagbibigay ng pera sa simbahan and si Lord na bahala sa lahat. Ito yung mga taong hindi nagsusumika para maabot nila yung mga pangarap nila. Ang pangatlo ay lack of spirit to pursue lofty purposes. Dito naman na kondisyon or nakatatak na sa isip ng mga Pinoy na, oops, teka, hanggang dito na lang kami. Hindi namin kayang ma-achieve yan. Kumbaga, nakaset na sila ng boundaries na hindi nila malalampasan ang mga Spanish people. Kasi feeling nila sa kabila ng lahi nila o lahi nating mga Pinoy na mababa ang uri, kaya hindi sila nagpo-pursue na lamangan ng mga Spanish officials or Spanish friars. At ang panghuli ay lack of national sentiments. Natatakot ang mga Pilipino na lumaban at mag-alsa sa Spanish officials. They were still afraid to question the policies of the Spanish government. Bakit? Dalawa lang ang dahilan pwedeng gawin sa kanila. It's either sasaktan at ikukulong sila or worse, pwede silang patayin. Kaya natutunan ng mga Pilipino noon ang culture of silence. Nananahimik na lang sila dahil takot silang i-voice out ang mga problema nila na gusto nilang sabihin sa mga gobyerno ng mga Espanyol. Maraming salamat po at dito na po nagtatapos ang sanaysay ni Jose Rizal patungkol sa akusasyon ng mga Espanyol na tamad nga ba ang mga Pilipino. Balik sa iyo, Dexter. Maraming salamat Arian, Katrina at Jamaica. Ngayon dumako naman tayo sa isa pang sanaysay na isinulat ni Gat Jose Rizal na pinamagatang Annotation of Morga Successos de las Islas Filipinas. Ang bahaging ito ay hihahatid sa inyo ni Rachel Akay. Rachel? Magandang hapon, Dexter. Sa anotasyon ni Rizal ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morgas, also pinned in 1889 to 1890, our national hero through great efforts prove and discuss the glorious past of the Philippines. In the Philippines, a century hence. Dito ay sinuri niya ang pagkasira ng ekonomiya ng Pilipinas at natukoy ang mga sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng malupit na pamumuno ng mga Espanyol. Ang sanaysay ay nagsasabi at nagpapakita ng iba't ibang dahilan ng mga kalungkutan na dinanas ng katutubo ng Pilipinas tulad ng nabanggit sa The Philippines a Century Hence. Rachel, Katrina, and Jaylee, pwede niyo bang paliwanag sa amin kung ano ang naging buhay ng mga Pilipino noon sa kamay ng mga Espanyol? Rachel? Nang simulan ng mga Espanyol ang kongkista o ang pananakop nila dito sa Las Islas Filipinas, nagkaroon sila ng isang malaking suliranin. Magkakalayo ang mga bayan dito. Madaling makokontrol ang mga Indio. Ang reduksyon, ito ang pagsasama-sama ng mga kalat-kalat na bahay tungo sa isang kaayusan, ang pueblo, upang mapasailalim at may sa katuparan ang kongkista o pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Sa kaayusan ito, ang mga malalapit sa plaza, ang mas makapangyarihan, mas mayaman. Palayo ka ng palayo sa plaza, lumiliit din ang impluensya mo sa lipunan. Ang bayang pueblo ang pook ng mga Espanyol at ng mga nasakop ng mga Pilipino. Ngunit, mayroon ding mga taong pinayagang tumira sa labas nito upang magtrabaho sa mga bukirin o sa mga palaisdahan at maging source ng pagkain at ng labor force ng pueblo. Kung minsan, tinatawag natin itong baryo. Ito ang bayang Nayon. Dito nakabalik ang ilang katutubo sa pamumuno o pastoral upang pagsilbihan ng pangangailangan ng pueblo. Bagamat madalas na hindi na nahabot ng kampano ng simbahan, mayroon pa rin paalala na ito ay nasasakop ng kapangyarihan ng Espanya. Ito ay ang mga kapilya na tinatawag na bisita dahil ito ay binibisita ng mga fraile upang magmisa paminsan-minsan. Hindi naging madali na ipatupad ang bagong kaayusan na ito sa mga mamamayan na nasanay sa kalayaan. Nahirapang talipatin ng mga ninuno natin sapagkat ang una nilang hinahanap ay ang hanap buhay at dating pamumuhay. Dahil hindi lamang ito simple change of address, kundi kailangan magbago ang buong kalooban at pagkatao ng katutubo upang mapagsilbihan ang layunin ng kongkista. Ang konsepto ng hierarchy ay nagbabago. Sa pueblong halinaw ang dibisyon sa lipunan batay sa layo at
Ang sentro na ay ang mga pari at ang hari ng Espanya. Ang konsepto ng panahon ay nagbabago. Kung dati nahahati ang isang araw sa posisyon ng araw at buwan tulad ng bukal liwayway, tanghaling tapat, takip silim at hating gabi, sa pueblo nahahati ito sa mga batingaw at mga panalangin halimbawa para sa angelus at orasyon. At kung dati nahahati ang mga buwan sa panahon ng pagtatanim at pag-aani, sa pueblo nahahati ito sa mga nobena, mga pista ng mga santo at mga panahon ng Kwaresma, Kapaskuhan at iba pa. Imagine kung gaano kahirap ito para sa mga ninuno natin na persahang iniwan ang kanilang kinagisnang paniniwala at pamumuhay. Kaya naman, tatlo ang naging pangunahing reaksyon ng mga ninuno natin. Una, may mga tumanggap. Pangalawa, may mga tuwirang lumaban sa pananakop. Kulang-kulang 200 sa 33 taon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pangatlo, may mga umiwas at tumakbo sa kabundukan. Ito ay paglaban din tulad ng ginawa ng mga subanan sa Zamboanga ayon sa pag-aaral ni Feliz Noel Rodriguez. Nang pinalipat ang mga subanan sa Zamboanga, lumipat sila, ngunit ang lupa sa lilipatan ay madamo at mahirap magtanim. Kaya pagkagising ng mga pilot, wala nang mga subanan, bumalik na sa kabundukan. Dahil ang tunay na mga kapangyarihan noon ay hindi ang mga ninunong nakapaligid sa plaza, kundi ang mga namundok at hindi naabot ng kolonyalismo. Ang mga ngayon ay tinatawag na indigenous peoples ng ating bansa. So ayun nga no, una ay Spain's implementation of its military policies o ang pagpapatupad ng Espanya sa mga patakarang militar. Dito ay makikita natin na ang Spain ay nagpatupad ng patakaran ng sapilitang pagbabalik ng mga undocumented immigrant na nagre-resulta sa pagpapatapon ng mga Pilipinong walang wasong documents o legal na katayuan. Ang mga Pilipino noon sa kamay at pamamahala ng Espanya ay naharap sa diskriminasyon araw-araw. Kabilang na ang hindi pantay na pagkakataon nila na mamahala at ipaglaban ng ating bansa, pagmamaltrato at malupit na kalagayan sa pamumuhay nila. Ang lahat ng yan ay kanilang pinagdudurusahan at naging malupit ang kondisyon na pamumuhay ng mga kapwa nating Pinoy. Kung dati ay malayang nakikipagkalakalan ng ating mga ninuno at pinakikinabangan para sa kanilang sarili ang kanilang mga sariling produkto, nang dumating ang mga kolonyalistang Espanyol sa Pilipinas, nagpataw sila ng ilang mabibigat na polisiya sa mga Indio. Una ay ang sistemang enkomienda. Nang dumating si Legazpi noong 1565, ang kanyang mga kawal ay naligyan ng teritoryo na pwede nilang hingan ng buwis, forma ng itlog, manok at iba pang hinaani tulad ng bigas. Imagine ninyo, kumbaga may bago salta na dumating sa inyo at sinasabi ng kinikikilan kanya ng mga produkto. Hassle, di ba? Pero gano'n na nga nangyari. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng mga estansya o bakahan at rancho na pinagkukunan ng karne, gatas, keso at balat na pinagkakakitaan ng mga Espanyol tulad ng sa Tagaytay. Pagdating ng panahon, ang enkomienda ay magbibigay daan sa mga asyenda. Tila po ang mauan nyo ang mga ito ng pagkamkam ng mga lupa o land grabbing. Pangalawa yung tributo o buwis na binabayaran ng pera o produkto ng mga nasa edad 19 hanggang 60 taong gulang sa halagang 8 hanggang 12 reales. Narakuha nito ay ang mga dating dato class na naging mga prinsipales. Sila kasama ng mga empleyado ng gobyerno at mga sundalo ay exempted sa pagbabayad nito. May mga umaabuso sa pagkuha dahil sobra sa halaga at sinasarili ng mga naniningil habang sinasaktan at ikinukulong ang hindi nakakapagbayad. Pangatlo ay ang polos y servicios. Ang notorious na 40 araw na sapilit ang paggawa kada taon sa mga infrastruktura tulad ng mga daan, gusali at mga simbahan. Bagamat pinapakain ng mga nagtatrabaho, wala silang sweldo dito liban pa sa mahirap na kondisyon na pinagdudusahan ng mga nagpopolo. Dinadala sila sa mga tosano pagawaan na malayo sa kanilang mga tahanan. Kung hindi sila binabayaran, paano ang kanilang mga pamilya? At dahil inaalisan ang buong bayan ng mga kalalakihan ng kanilang workforce, marami ang namamatay sa gutom. Pang-apat ay ang bandala. Ito ang kwota na itinapataw sa isang lalawigan ng bibiling produkto ng pamahalaan mula sa mga mamamayan. Sa unang tingin, maganda ito at ito rin ang ginagawa ng National Food Authority ngayon. Ngunit maraming beses ang mga produkto ay hindi binabayaran ng buo. Kaya maaari namin ito isang forma ng kumpiskasyon. Ang mga produkto ito ay binibenta sa kalakalang galyon na umiikot sa pinakamahabang rutang pangkalakalan sa kasaysayan Maynila patungong Acapulco, Mexico at tungo pang Sevilla, Espanya mula 1565 hanggang 1811. Bagamat naging magandang kalakalan nito, ang tanging pinansyal na nakinabang dito ay ang mga mangangalakal na Tsino, mga prinsipalya at mga Espanyol. Lubos na naghirap ang maraming Indio. Ayon sa mga historiador, sa kabila ng pulisiyang ito, nalugi ang mga Espanyol dahil napupunta lamang ang pera nila sa mga digmaan, paglalayag at sa korupsyon. Halimbawa, sa tributo, 1/3 napupunta sa pamahalaan, 1/3 sa simbahan at 1/3 sa encomendero. Patuloy na humina ang Imperyong Espanyol. Ganyan din tila naging bayani pa ng kwentong bayan si Juan Taman na piniling hindi magtrabaho bilang forma ng paglaban sa mga Espanyol. Dahil sa kamakailangang pandaigdigang krisis sa ating bansa at kakulangan ng mga oportunidad na makahanap ng trabaho, ang mga Pinoy ay naharap sa isang malaking pasanin sa pananalapi. Ang mga Pilipino sa pamumuno ng Espanya ay patuloy na nagdurusa sa gutom, nakakaranas ng malupit na pagmamaltrato, takot, hirap at sakit. Dahil sa mga naturang kautusan, ang dating isang masagana at nagkakaisang lipunan, sa pagdating ng Espanya, ang populasyon ng Pilipinas ay nabawasan at unti-unti ay inaagaw sa atin ng mga Espanya ang ating bansang Pilipinas.
deterioration and disappearance of Filipino indigenous culture. The locals began to forget who they were, what their valued beliefs, religion, songs, poetry, and the other forms of their cultural heritage. When Spain came with the sword and the cross, it began the gradual destruction of the native Filipino culture. Because of this, the Filipinos started losing confidence in their past and their heritage, become doubtful of their present lifestyle, and eventually lost hope in the future and the preservation of their race. So during those times when the Spaniards is still ruling the Philippines, they really wanted us to adopt their culture and beliefs. And ayun nga po, Spaniards only see us Filipinos as slaves and workers. Kasi mababa po talaga yung tingin nila sa atin noong panahon yon. Unless may pera ka at yung pamilya mo. Kung mapera ka at mayaman yung pamilya mo, doon ka pa lang nila tatratuhin ng maayos at magkakaroon ng privilege na mag-aral within and outside the country. Based dito sa part ng essay, dahil nga po sa mga Kastila is unti-unti nang nakakalimutan ng mga Filipino kung ano nga ba talagang kultura yung meron sila. So, i-relate ko lang doon sa movie na ganito kami noon, paano kayo ngayon. May scene po doon na kung saan during that time, yung mga Kastila pala is parang feeling nila sila yung tunay na Filipino. Kaya rin yung mga native Filipino is unti-unti nang nakakalimutan yung kultura at paniniwala na originally meron sila. Dahil yung mga Kastila is iba yung pinakikilala sa kanilang kultura at paniniwala na kung hindi nila susundin, lalabas na sila ay tumutuligsa sa gobyerno at may tsansa na sila ay papatay. At yung pangatlo naman, passivity and submissiveness to the Spanish colonizer. The essay attributed the passivity and submissiveness of our people to the manner of governance by the colonists. The Spanish friars were one of the most powerful forces that influenced a culture of silence and lethargy among the locals of force and intimidation, unfairly using God's name. The natives learned to fanatically submit themselves to the whims and caprices of the strangers. Sa essay na ito ni Rizal, sinasabi dito na isa sa mga dahilan noon bakit naging passive at sunod-sunuran ang mga Filipino ay dahil sa maras na pamamahala ng mga Espanyol. Alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang dinanas ng mga Filipino noon sa kamay ng mga dayuhang Espanyol. Kung susumain ay halos tinanggalan tayo ng karapatan sa sarili nating bansa. Dito nga rin pala ay nakasaad na malaki ang naging papel ng mga prailing Espanyol sa paghubog ng mga ugali ng mga Pilipino. Ang hindi nga tamang pamamahala ng mga Espanyol ay nagdulot ng malaking epekto upang maging sunod-sunuran ang mga Pilipino. Sila ay nakaranas ng mga pananakot, pang-aabuso at paggamit ng puwersa upang sila ay tuluyang mapasailalim sa pamamahala ng mga dayuhang Espanyol. Sa kagustuhan nga na mapasunod ang mga Pilipino ay maging ang paggamit ng pangalan ng Diyos ay ginawa rin ng mga praile. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nagpasakop ang mga Pilipino sa mga dayuhang Espanyol. Ang pananakop nga ng mga Espanyol noon ay nagdulot ng malaking impluwensya sa kultura nating mga Pilipino. Isang halimbawa na dito ay ang Christianity, kung saan magpahanggang ngayon ay maraming mga Pilipino ang Kristiyano. Yun lamang po at maraming salamat. Ako si Arian May Glory. Ako si Maria Catrina Tejero. Ako naman si Jamaica De Vera. At ako naman si Jean Lee Viñalon. Ako si Rachel Akay, nagbabalita. Balik sa'yo, Dexter. Maraming salamat Jean Lee, Rachel at Katrina. At gayon din sa ating taga-subaybay. Mga kaibigan, tama nga ba ang mga depensa at argumento ni Gat Jose Rizal ayon sa kanyang mga sanaysay patungkol sa isyung pagiging tamad ng mga Pilipino? O sadyang nakaepekto lang ang mga Espanyol sa kultura natin? At diyan nagtatapos ang ating talakayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Dexter Morales.